Hello, good morning sa aking mga kapwa taxpayers. Ngayon ay November 10, 2023. Deadline po ng filing ng 1601C and 0619E for non-EFTS filers. Kung sa inyong Certificate of Registration ay merong 1601C, withholding tax on compensation, dapat po kayong mag-file ng BIR Form 1601C. For the month of October 2023, ang filing due date po ay November 10, 2023. Kung wala kayong binayarang employees, mag-file lang po ng 0. Halimbawa, bago pa lang kayo nagpa-register, yung nagpa-register pa lang nitong October, so hindi pa nakapagpasweldo, wala pang employee, o kaya hindi pa ka nakapag-hire ng employee, pwede pong mag-declare lang ng no transactions. So, kapag nagpa-file tayo ng no transactions, dapat tayong gumamit ng EBIR form. Ang latest version natin ng offline EBIR forms ay package version 7.9.4. Kung hindi pa kayo nakapag-download and install nitong program ng BIR, pwede nyo pong panoorin ang aking video, How to Download and Install EBIR Form. Okay? So, kung first time mo palang gumamit nito, mag-fill up kaya ng iyong taxpayer profile. Yung tax identification number, 12 digits, RDO code. Ang RDO code ay nakikita sa Certificate of Registration dun sa heading Revenue District Office Number. Then, yung line of business, nakikita naman yan sa bandang baba ng iyong Certificate of Registration or COR. Taxpayer name, ang format po ay last name, first name, middle name. Tulad sa akin, Guillermo Feli Banjes. Kapag naman non-individual, katulad nitong nasa aking sample, kung ano po ang inyong corporate name. Registered address, zip code, telephone number, email address. Dapat po check mabuti bago mag-submit na tama ang iyong email address. Dahil dito, ipapadala ng BIR ang iyong tax return receipt confirmation. Katunayan na nakapag-file ka online. At kung meron namang babayaran, pwede kang magbayad sa online platform. Pwede nang hindi pumunta sa bangko. Pwedeng magbayad sa Paymaya, Landbank, Linkbase ng Landbank, Union Bank, tsaka sa MYEG. Doon sa MYEG, pwedeng gumamit ng funds galing sa GCash. Okay. Itong aking taxpayer ay regular taxpayer na nagfa-file ng 1601C. Okay. Click natin tong fill up. Usually kasi sa tayong mga small business owners, ang ating mga employees ay exempted naman sa income tax. Kasi ang ating tax exemption para sa mga empleyado na purely earning from compensation, meron tayong exemption na 250,000 annually. Pag kinonvert yan sa monthly, ang exemption natin ay nasa 20,833. Teka, check ko nga kung tama. 250,000 divided by 12. So, kung ang sahod ng iyong tao ay 20,833.33 or below, exempted naman siya sa withholding tax. Pero kailangan natin pa ring i-report ang kanyang salary. Dito na tayo sa ating Form 1601C.
Number 1, for the month of October. Itong ginagawa natin ay for the month of October na ang deadline ay November 10, 2023 kasi on the 10th day of the following month ang transaction. Kung ikaw ay nag-register ngayong November lang, so hindi ka pa kailangang mag-file. Okay. Number 2, amended return, no. Any taxes withheld, no. Kasi exempted naman sa withholding tax itong aking employee. Okay. Other details are automatic na mag-fill up dyan. So, category of withholding agent, private. Okay. Total amount of compensation. For example, itong aking employee ay may total amount of compensation na 13,962. Isang employee lang to. So, yung statutory minimum wage. So, qualified siya as minimum wage. Ang amount na to ay net of deductions, net of SSS, PhilHealth, and Pag-ibig contributions niya na share ng employee. 12,952.76. Okay. Then, kung meron siyang holiday pay, overtime pay, night shift, hazard pay. Okay, pwede dyan. 13-month and other benefits, de minimis, SSS, GSIS, PhilHealth, and Pag-ibig contributions, dito po natin ilalagay. 9.24. Okay. So, automatic naman na siyang mag-compute net taxable income or net taxable compensation, 0. Wala tayong taxable compensation dahil exempted nga yung ating employee. So, kung madami kayong employees, usually naman ang small business ay nag-i-employ ng 10 employees and below. So, kung meron kayong employee dyan na taxable, so, gamitin ang graduated rates, income tax rate table natin sa pag-compute ng withholding tax. Okay. Pero usually naman, ang pagkakaalam ko sa mga small businesses, wala namang binabayaran dito sa 1601C dahil exempted naman karamihan sa mga empleyado. Okay. So, wala tayong tax due. Click Save. Click OK. Click Validate. Validation successful. Okay. Then, i-click itong Submit Final Copy. Click OK. Mag-click OK as agreement sa Terms of Service. Okay. Kapag successful na ang submission, hintay-hintayin na lang natin sa ating email address ang tax confirmation receipt. Okay. Kung meron pa po kayong questions, pwede po kayong mag-comment sa aking video sa ibaba, or pwede nyo po akong i-PM sa aking FB page, Tax Tutorials by Feli Guillermo, para ma-address ko po yung inyong mga questions or clarifications. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe to my channel and share my videos para po maraming pa tayong matutulungan na mga small business owners na gustong mag-file ng kanilang tax returns. Yung iba kasi, sabi nila, wala pa naman daw silang pangbayad dahil wala pa naman silang income. Hindi pa sila capable na magbayad ng bookkeeper or accountant. So, pwede po kayong mag-PM sa akin, pwede kayong mag-comment para isend ko po sa inyo ang
tutorial videos na makakatulong po sa inyong filing. Okay guys, thank you so much for watching my video. Bye!